Shalom sa inyong lahat. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Juan 4:24. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay mabubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Inumin ang tubig ng buhay, maging bukal ng buhay. Mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay mula sa Kawikaan 3:5 at 6. Nagtitiwala kami ng buong puso sa inyo, Panginoong Diyos. Ama namin nasa langit, at hindi nananalig sa aming sariling karunungan, kundi sa pangunguna ng inyong banal na Espiritu. Amen. Panglimang leksyon, ang patotoo ng mga Samaritano. Ang ating susing talata, Juan 4:42. Sinabi nila sa babae, "Ngayon sumasampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Sino ang mga Samaritano? Ang hilagang kaharian ng Israel ay nadalang bihag ng mga Asiryano noong 722 BC. Ikinalat sila sa buong imperyo. Ang mga bihag mula sa ibang mga bansa ay dinala upang manirahan sa hilagang kaharian. At ang mga ito'y naging mga Samaritano na nagsagawa ng kanilang sariling anyo ng Judaismo. Ang mga relasyon ay hindi mabuti sa pagitan nila at ng mga Hudyo. Sa panahon ni Kristo, ang puot na ito'y nagpatuloy. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, paunang salita. Kalawa, ang babae sa Samaria. At ikatlo, panghuling salita. Doon sa una ay titingnan natin ang pinangyarihan ng pagtatagpo. Sa ikalawa ay may tatlong pagtatalakay. Sa balon ni Jacob, Kinoo, bigyan mo ako ng tubig, at ang kapahayagan ni Jesus. At doon sa huli, ang patotoo ng mga Samaritano. Unang pagkakahati, ang pinangyarihan ng pagtatagpo. 1:4-3-7. Umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Kung titingnan natin ang mapa, kung manggagaling sa Uda, ay dadaan sa Samaria bago makarating sa Galilea. Subalit, kailangang dumaan siya sa Samaria. Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit nang magtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin." Tensyon roon sa mga pagbabautismo. Natuklasan ng mga Fariseo na
ang maalagad ni Jesus ay nagbabautismo ng mas maraming tao kaysa sa mga alagad ni Juan na tagapagbautismo. Itong sitwasyon ay nakalilikha ng tensyon sa pagitan ng mga tagasunod ni Juan at ni Jesus. Ang maalagad ni Juan, natural, ay maninibugho para sa reputasyon at katayuan ng kanilang Panginoon. O si Juan yun. Pagpili sa pagitan ng dalawang ruta. Ang nakabibilib na tugon ni Juan Bautista, na siya ay kailangang bumaba, ngunit si Jesus ay kailangang tumaas. Marahil upang maiwasan ang pagtutuos, lumisan si Jesus sa Judea upang tumungo sa Galilea. Ang Samaria ay nagbibigay ng pinakatuwid na ruta sa pagitan ng dalawang lokasyong ito. Ngunit, hindi lamang ito ang posibleng ruta. Ang mga masisigasig na Hudyo ay maglalakbay sa malayong paikot na daan. Papunta silangang pa Perea. Iiwasan nila ang Samaria kasi. Ngunit may misyon si Jesus sa Samaria. Kaya nagdaan sila sa Samaria. Mayroong isang yung babae sa Samaria ay dumating upang umigib ng tubig. Ang balon ni Jacob, kagaya ng nabanggit, ay matatagpuan sa tabi mismo ng Shechem. Samantalang ang Sikar, kung saan galing ang babae, ay mga 1 milya ang layo o 1.5 kilometro. Umupo si Jesus sa tabi ng balon samantalang ang kanyang maalagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. Tatanghali na kasi. Wala siyang paraang makakuha ng nagpapalamig na tubig mula sa balon. Nang dumating ang babae upang sumalok ng tubig, humingi siya sa kanya ng maiinom. Sa Juan 3, nakagugulat na si Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo at isang rabi, ay nagpakababa na lumapit kay Jesus. Naparoon siya ng gabi upang iwasang madiskubre. In-highlight ko yung salitang by night. Hindi ang ginamit ay by night, hindi at night. Parang magkapareho yan. Pero merong konting kaibahan. Pag sabing at night, ang focus ay yung gabi, yung oras ng gabi, yun ang focus. Pag sinabing by night, ang focus ay yung ginawa ng gabing yun. Anong ginawa niya ng gabing yun? Siya ay napuroon ng gabi, hindi ng araw. At siya sabi rito ang dahilan para maiwasang madiskubre. Ayaw niyang makita na nakikipag-usap siya sa kay Jesus dahilan sa katayuan niya sa lipunan. Sa Juan 4, ang babae ay nagtatago sa liwanag ng araw. Kontras yan. Nag-usap sila ni Nicodemo ng gabi, nag-usap sila ng araw. Si Nicodemo ay nagtatago sa dilim. Sa babae naman ay nagtatago sa liwanag, katanghalian tapat. Bakit ganoon? Ang paliwanag ay marahil iniiwasang umugnay sa ibang mga babae na dumarating alinman sa simula o sa katapusan ng araw kapag mas malamig. Tanghali nga naman, pupunta ka sa mag-iigib. Samantalang makakapag-igib ka naman ng maga pa o sa bandang hapon. So iniiwasan niya yung maraming mag-iigib kasi machichismis siya. Yun.
Kaya maganda ang contrast. Ano po. Kung tutusin, bakit siya umaroon sa gayong kalayo? Yung pang isa, layo ng pag-iigiban, 1.5 kilometro. At sa katanghaliang tapat, kahit mainit. Ano man ang dahilan kung bakit siya naroon, ang pakikipagtagpo kay Jesus ay babago ng kanyang buhay. Katulad din ng pakikipagtagpo ni Nicodemo na nabago ang kanyang buhay. Pangalawang pagkakahati at unang pagtatalakay sa balon ni Jacob. Juan 4:9 at 10. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritano, paanong nangyari na ikaw ay isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin sa isang babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Nakita natin yan kanina sa introduction ng lesson. Hindi maganda ang relasyon nila. Nakita rin natin yan na kapag ka ang mga Hudyo ay maglalakbay mula Judea papuntang Galilea o Galilea papuntang ay babagtas sila sa Samaria. Ngunit bagamat yun ay shortcut, pipiliin nila yung napakalayong daan maiwasan ang Samaria. Katunayan, sa kalsada, pag may makakasalubong silang Samaritano, tatawid sila sa kabila para hindi masalubong. Ganyan, katindi. Kaya nagtataka yung babae. Unang-una, babae siya na hindi dapat kinakausap. Ikalawa, Samaritana na kaaway. Ikatlo, hindi lang siya kinakausap, hinihingan pa. Kaya kapaka-paka. Ano ang tugon ni Jesus? Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Tingnan mo natin yung tanong ng babae. Ang puot sa pagitan ng mga Hudyo at Samaritano ay humahadlang sa babae mula sa pag-alok ng kagandahang loob kay Jesus. Ngunit naghahanap ang tagapagligtas upang matagpuan ang susi sa kanyang puso. At kasama ang taktikang nagmula sa Diyos, sa maka-Diyos na pag-ibig, humingi siya, hindi nag-alok ng isang pabor. Imbis na siyang bibigay ng pabor, siya'y humihingi ng pabor. Yun ang kanyang taktika. Ang sabi sa Desire of Ages, ang alok ng kagandahang loob ay maaaring tanggihan. Ngunit ang pagtitiwala ay pupukaw ng pagtitiwala. Kagaya ng kalagayan sa kanyang pagpagtagpo kay Nicodemo, alam ni Jesus kung ano ang nasa puso ng babae. Bilang tugon sa kanyang pagkagulat na ang isang Hudyo ay humihingi ng gayong pabor mula sa isang Samaritana, tuwirang sinabi ni Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Siyempre, pagkakainteres yung babae niyan. Sabi natin ng Juan 4:13 at 14. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw.
babalik at babalik ang igib. Subalit ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Sino nga ba ang hindi magkaka-interes niyan? Tingnan natin ang buhay na tubig. Sa dalawang pangyayari, nakaturo si Jesus sa mga ito. Una, isang prominenteng Hudyong guro, si Nicodemo. Ang iba, isang Samaritana na may kahina-hinalang pag-uugali. Ito yung mamaya, patungkol yan sa kanyang maraming asawa. Sa nakahihigit na katotohanan espiritual na kailangang marinig at maunawaan ng bawat isa. Sa bawat pangyayari, talagang sinabi ni Jesus sa kanilang dalawa ang parehong bagay na kailangan nila, ang karanasan ng pagbabagong loob. Ang tubig ay kailangan sa buhay. Hindi tayo mabubuhay nang walang tubig. At kaya ang tubig din ay isang makapangyarihan at angkop na larawan ng walang hanggang buhay. Kinakailangan natin ang buhay na walang hanggan. Pangalawang pagtatalakay, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig. 1:4-11-15. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? Higit ka bang dakila kaysa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon? Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Subalit ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal na tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigib. Hindi pa malinaw sa babae kung anong ibig na sabihin sa tubig na buhay. Ang kanyang iisip ay yung advantage na hindi siya iigib. Literal na tubig. Ngunit lilinawin yan sa usapan nila. Tingnan mo natin ang ibig sabihin ng buhay na tubig sa Ezekiel 36:25 hanggang 27. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa iyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyusan. Magiging malinis. Ibig sabihin. Kaya, hindi ito literal na tubig. Ye shall be clean. Ano ibig sabihin ng kayo'y magiging malinis? Talatang 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Yun ang kahulugan. At ano ang bubungan niyan? Aking aalisan ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Yun ang ibubunga ng paglilinis, bagong puso, bagong espiritu. Lalakad, iingatan, gagawin. Sa dalawang pangyayari, naghahangad si Jesus na maabot ni Nicodemo at ang babae sa pamagitan ng mga espiritual na katotohanan. Bagaman gumamit siya ng mga ilustrasyon mula sa natural na sanlibutan upang gawin ito.
So ginamit niya yung tubig sa balon. Bagamat ginamit niya yan, ay ang pakay niya ay makuha ang atensyon ng babae at ililipat niya yan sa mas matinding pangangailangan ng uhaw ng kaluluwa. At yan ay ang buhay na tubig. Spiritual na bagay yan. Ang buhay na tubig para kay Nicodemo at ang babae. Sa pasimula, sino man sa kanila ay hindi nakaunawa sa ibig sabihin ni Jesus. Paano? Tanong ni Nicodemo. Na ang isang tao ay ipapanganak na muli. Paano siya makakabalik sa napupunan ng kanyang ina? Nag-isip si Nicodemo na sa makalupang antas, literal, kahit nakaturo si Jesus sa kanya tungo sa espiritual na katotohanan. Gayon din ang babae ito. Kinuha ang mga salita ni Jesus tungkol sa tubig na literal, ang kahulugan. Nang si Jesus ay nagsasalita rin ng bagay na espiritual. Ano ang tugon ni Jesus sa kahilingan ng babae? Sabi ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauuhaw o pumarito pa upang umigib. Nangatwiran siyang ang inaalok na tubig ni Jesus ay hindi mag-aalis ng mga pagpunta sa balon na hindi na niya kinakailangan pang pumunta sa balon. Sa gayoy, mababawasan ng panganib na makaharap ang mga iba, yung iniiwasan niyang mga babaeng umigib din. Kapansin-pansin ang pag-uusap ay mabilis na lumipat mula sa paghingi ni Jesus ng inumin tungo sa paghingi ng babae sa kanya ng inumin. Yan ang gagawin binanggit ko kanina. Ginamit ni Jesus yung tubig sa balon upang ipaalam sa kanya ang higit na pangangailangan ng buhay na tubig na kailangan ng lahat ng tao. Biglang binago ni Jesus ang paksa ng usapan. Sinabi sa babae na humayo at tawagin ang kanyang asawa at bumalik. Bakit may biglang pagbabago sa paksa? Ang kilos ng babae ay nagpapahayag ng pag-iwas. Nababasa ni Jesus ang kanyang puso, gaya ng nabasa niya ang puso ni Nicodemo. Dapat niyang harapin ang kanyang sitwasyon upang makasumpong ng pagpapagaling. Kailangan niya yun bago makatanggap ng buhay na tubig. Kaya kinakailangan merong munang pagtanggap ng kasalanan. Sabi sa Desire Pages, bago matanggap ang kaluluwang ito ang mga kaloob at sa nanais niyang ibigay, dapat siyang may dala sa pagkilala ng kanyang kasalanan at ang kanyang tagapagligtas. Kinakailangan muna na makita ang sarili at mga ilangan ng tagapagligtas. Yun ang kaya nga sinasabi niya na umuwi ka, dalhin mo rito ang iyong asawa sapagkat may palilitawin siya. Pangatlong pagtatalakay, ang kapahayagan ni Jesus. 1:4:16 at 20. Sinabi sa kanya ni Jesus, umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Ang babae sumagot sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. So, yun ang dahilan na pinatatawag niya yung mister para lumitaw ang katayuan ng babae. At pag nalaman niya ang katayuan niya, mangangailangan siya
ng tagapagligtas. Kailangan makikita niya ang connection nito sa buhay na tubig. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Bakit alam niya? Ngayon ko lang siya nakita. Ngayon lang niya ako nakita. Bakit alam niya? Yun ang tumatakbo siguro sa isip ng babae. Sumamba ang aming ninuno sa bundok na ito. Nilipat naman niya yung usapan. Kaya sinundan ito ng Panginoong Hesus at ang diskusyon ay ang tamang lugar ng pagsamba. Bagaman kinikilala ni si Jesus bilang isang propeta, muling gumawa ng pag-iwas ang babae. Tinanong niya si Jesus ng isang katanungang pangrelihyosong pagtatalo sa pagitan ng mga Hudyo at Samaritano ang tamang lugar ng pagsamba. Kasi ang mga Samaritano ay nagtayo rin ng kanilang templo, sariling templo. 1, 4:21 at 22. Babae, ang oras na iyong sasambahin ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Ipinakilala ni Jesus na ang mga Samaritano ay hindi nalalaman ang kanilang sinasamba. Ang kanilang pagsamba ay pagbubuo ng Judaismo at paganismo. Sinasamba ng mga Hudyo ang Diyos na naghayag ng kanyang sarili. Talatang 23 at 24. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga na sasambahin ng matunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. So inilayo niya rin sa lugar, kundi yung tamang pagsamba. At sabi pa niya, talatang 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang pagsamba sa tunay na Diyos ay hindi nakatali sa isang lugar. Spiritual kasi na aksyon yan. Mahalaga ang lugar ng pagsamba. Hindi naman sinasabi rito na hindi mahalaga. Ngunit may mas mahalaga dyan. Ang pagsambang ginagawa mismo. Ang pag-uusap kung gayon ay tungkol sa lugar na pagsamba ay walang kinalaman sa usapan. Inilalayo niya ang usapan sa espiritual. Ibinabalik naman ni Jesus ang usapan sa espiritual. Sapagkat ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat gawin iyon sa espiritu at katotohanan. Tinanggap ng babae ang payak na katotohanan na ipinarating ni Jesus at nahanda sa higit pa. Talatang 25 at 26. Sinabi ng babae, nalalaman ko na darating ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga iyon na kinakausap mo. Sa banal na kasulatan, lalo na sa Bagong Tipan, dito lamang makikita natin na tuwirang sinabi ng Panginoong Jesus na siyang Mesyas. Tingnan natin. Sa lahat ng 4 na ebanghelyo, ito lamang ang tanging sipi bago ang pagliliti sa kanya kung saan malinaw na sinabi ni Jesus sa isang tao na siyang Mesyas. At ginawa niya ito hindi sa malaking karamihan
o sa mga mahalagang tao, kundi sa isang hindi pinangalanang babaeng Samaritana, nag-iisa sa balon ni Jacob. Ang Panginoon ay interesado sa sino mang nalulungkot na kaluluwa na nakadarama ng pagkakahiwalay at pag-iisa. At kaya ang babaeng ito na hindi lamang mula sa dayuhang kultura, kung hindi rin mula sa pinakamataas na moral na karakter, hayagang ipinahayag ni Jesus kung sino siya. At nang may siwalat sa kanya ng kanyang kaalaman tungkol sa kanyang pinakamadilim na mga lihim, binigyan din niya ang babaeng ito ng isang malaking dahilan upang maniwala sa kanya. Pangatlong pagkahati, ang patotoo ng mga Samaritano. Juan 4:27-33. Nang oras na iyon ay dumating ang kanyang maalaga. Sila'y nagtaka na siya ay nagkikipag-usap sa isang babae, subalit walang nagsabi, ano ang gusto mo? O bakit ka nagkikipag-usap sa kanya? Kaya iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Samantala, hinimok siya ng kanyang maalagad, Rabi, kumain ka. Subalit sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain na hindi niyo nalalaman. At kaya't sinabi ng maalagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Ang nakakagulat na kilos ng babae. Ang pakikipag-usap ni Jesus sa babae ay nahinto sa pagdating ng maalagad. Bagamat nagulat na nakikipag-usap siya sa babae, hindi nila siya tinanong. Sa halip, hinimok nila siyang kumain. Ang babae samantala ay iniwan ang kanyang palayok ng tubig at nagmamadaling pumaroon sa lungsod upang ibahagi sa iba ang noong lamang niya naranasan kay Jesus. Talatang 34 hanggang 36. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Hindi ba sinasabi sa inyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Iba ang nagpagod at kayo'y pumasok sa kanilang pinagpaguran. Ang pinaputing ani, ibig sabihin ng pinaputing ani ay hinog at handa ng anihin. Parang kakaiba na ang naratibo ni Jesus tungkol sa pag-aani ay aabalahin ang kwento ng pagbabagong loob ng marami sa lungsod. Ngunit nais ni Juan na makita natin kung paano naunawaan ni Jesus ang nangyayari. Ang pagbabahagi ng panukala ng kaligtasan sa isang babaeng Samaritana ay higit na mahalaga kaysa pagkain. Upang akayin ang mga kaluluwa sa kaligtasan ay
kanyang layunin. At ginamit niya ang pagkakataong ito upang turuan ang kanyang maalagad ng madaliang pagkilos ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa lahat ng tao. Kahit sa mga hindi nila katulad, talatang 39 hanggang 42. At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae at pag na nagpapatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya na manatili sa kanila at siya ay nanatili roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Sinabi nila sa babae, ngayoy sumasampalataya kami hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. May maraming matataas na punto sa Ebanghelyo ni Juan. Tiyak na ang Juan 4:39 hanggang 42 ay kasama sa mga iyon. Marami sa mga Samaritano ang nanampalataya dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kiniling ng mga Samaritano kay Jesus na manatili sa kanila. Ang bunga ay marami pa ang nanampalataya dahil sa mga salita ni Jesus. Sinabi nila sa babae, ngayon sumasampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya napakahalaga na anuman ang sasabihin natin sa tao ay ang higit na mahalaga ay dalhin natin siya mismo kay Jesus sa kanyang mga salita sa banal na kasulatan. Kapag dakang matagpuan niya ang tagapagligtas, ay dinala ng babaeng Samaritana ang iba sa kanya. Napansin ninyo na ito ay ang tema sa linggong ito. Yung mga alagad, yung unang alagad sa ating lesson na sumaksi sa kanyang kamag-anak. Ang sumunod, sumaksi sa kanyang kaibigan. Ito mga babae ito ay sumaksi sa kanyang mga kababayan. Pinatunayan niyang siya ay higit na epektibong misyonero kaysa sa kanyang mga alagad. Walang nakita ang mga alagad sa Samaria na nagpapahiwatig na ito'y isang nakasisiglang bukirin. Hindi nila nakita na sa paligid mismo nila ay isang ani na dapat natipunin. Ngunit sa pamagitan ng babae na kanilang kinamuhian, isang buong lungsod ang nadala upang pakinggan ang tagapagligtas. Agad niyang dinala ang liwanag sa kanyang mga kababayan. Naway ang ating leksyon ay nagbunga sa atin ng isipan na napakahalaga ang ating pagsaksi. Una, sa ating pamilya, sa ating lumalawak na impluensya mga kaibigan, at palawak ng palawak. Ang ating patotoo, katulad ng nakita natin dito, ay kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Sapagkat yun ang aakit sa tao na lumapit kay Jesus ng maranasan din nila ang ating naranasan. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo.
Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus ang tubig ng buhay. Dalangin kong gaya ng babaeng Samaritana na naisin mo at tatanggapin ang isang bagong puso at isang bagong espiritu sa loob mo. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Nakita tayo sa susunod na linggo.